Tol, tila katumbas ng grupong ito ang mala international na galawan kung makapagnakaw sa mga malalaking bangko at mararangyang tindahan. Year 2000 nang sumikat ang grupong ito sa Kalakhang, Maynila nang sunod-sunod nilang tirahin ang mga malalaking bangko sa bansa kagaya ng Bank of the Philippine Island, Union Bank at Philippine National Bank. Ngunit hindi rin nakaligtas ang isa sa pinakamamahaling tindahan ng relo sa Greenbelt 5 Mall sa Makati City. Umabot sa milyon-milyong pisong halaga ng mga mamahaling relo ang natangay ng notorious na grupo na siyang tinaguriang isa sa mga pinakakilabot na robbery syndicate sa bansa. Ang grupong Alvin Flores Gang, nakilala sa paggamit ng mga pekeng uniforme ng pulis, matataas na kalibreng armas at taktika ng panlilinlang. Naging pambansang target sila ng mga otoridad at sinimula ng isa sa mga pinakamalawak at pinakamabilis na manhunt operations sa kasaysayan ng PNP at NBI. Ang patakaran naman talaga sa grupo, ma'am, pag makasama ka na, di ka na pwede umalis, patayin pumilya mo yun. Alvin Flores E. Nacor. Sinasabing tahimik daw na tao si Alvin at bihira lang ito kung magsalita at makipag-usap kahit sa kanyang mga tauhan. Hindi mo rin daw ito basta-basta makakausap dahil kailangan mo munang dumaan sa kanang kamay nitong si Richie Hihapon. Isa sa mahigpit na patakaran ng grupo ay ang hindi ka na pwedeng tumiwalag kung ikaw ay nakasali na dito dahil siguradong totodasin ka nila, pati na ang mga mahal mo sa buhay kapag ikaw ay kakalas. Hindi rin pwede sa grupo ang may daga sa dibdib. Kailangan nila ang matibay mong sikmura na handang mamatay at pumatay kung kinakailangan. Walang malinaw na detalye kaugnay sa personal na buhay ni Alvin, kaya maraming teorya ang lumabas tungkol sa kanyang pagkatao. Isa na dito ang pagiging dating miyembro ni Alvin sa Alex Bongayao Brigade, kung saan si Alvin ay dati ng sangkot sa krimen noong dekada 80 pa na nagnanakaw ng mga sasakyan para sa kilabot na urban hit squad na ito na Alex Bongayao Brigade sa Malabon. Dahil sa kanyang kasanayan sa mundo ng krimen, naging impormante pa umano siya ng pulisya sa isang panahon, subalit di naglaon ay nagpatuloy sa sarili landas ng kriminalidad. Pagsapit ng kalagitnaan ng taong 2000, nabuo ni Alvin Flores ang isang organisadong grupo ng mga holdapper at tulisan na kinalaunan ay nakilala bilang Alvin Flores Gang o Alvin Flores Robbery Group. Unti-unti silang nakilala dahil sa walang awang modus at mga matitinding pag-atake na kalimitan ay pagnanakaw na may kasamang karahasan na nagpapakitang gilas pa sa pamamagitan ng pagsusuot ng uniforme ng pulis habang isinasagawa ang krimen. Bago pa man ang kanilang pinakamalaking kaso noong 2009, ang grupo ay iniuugnay sa maraming kaso ng pagnanakaw at pamamaslang sa Metro Manila at karatig lugar na naglatag ng reputasyon ni Flores bilang isa sa mga pinakamatinding kriminal ng bansa. December 5, 2008, ang araw na isa sa itinuturing na madugong engkwentro ng mga iligalista laban sa mga alagad ng batas. Lumabas sa investigasyon na ilan sa mga tauhan ni Alvin Flores ang nakipagbakbakan sa mga otoridad, kaya lumabas ang teoryang maaring konektado ang grupo ni Alvin kay Kulangko o Kulango at sa mga Waray o Zamis Group. Lumabas din ang ilang ulat na si Alvin Flores ay isang opisyal na sundalo pero hindi pala ito totoo. Sa katunayan ay nadamay pa ang isang opisyal sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas na kapareha lang pala ng pangalan at apelyido ng kriminal. Ang opisyal na ito ay si Lieutenant Colonel Alvin Flores na nakatalaga sa 104th Infantry Brigade ng Army at nakadestino sa Lanao del Norte. Dahil sa pagkadawit ng kanyang pangalan, ay tumungo siya sa tanggapan ng Northern Mindanao Police Director Chief Superintendent Danilo Empedrad para linisin ang alegasyong iniuugnay sa kanyang pangalan. Ayon kay PNP Directorate for Intelligence Chief Police Director Eugene Martin, sa kanilang background check kay Alvin Flores at sa iba pang nakalap sa intelligence gatherings ng mga kapulisan, si Alvin ay wala talagang military o police training. Sa katunayan, isa raw itong waiter noon bago pasukin ang pagiging kriminal. Dagdag pa ng pulisya, nag-umpisa umano ang grupo ni Alvin sa pagnanakaw at pang-hold up sa mga maliliit na establishmento. Hindi nagtagal ay lumaki na ang kanilang grupo at mga kilala at malalaking tindahan at bangko na ang mga tinitira nito.
August 4, 2000, araw ng Biyernes, tuluyan ng nakorner at nadakip si Alvin Flores na mga alagad ng batas sa kasong robbery at illegal possession of firearms. Ngunit naabsuelto ito sa kaso kaya ito nakalaya. At sa kanyang paglaya ay iniugnay ulit ito sa isa pang robbery sa Metro Manila. Kaya noong December 5, 2000 ay muli na namang nahuli si Alvin Flores sa Rizal. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabigat na ang kanyang kaso dahil robbery with homicide at illegal possession of firearms ang bagong kasong kinakaharap nito. Pero sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman itong naabsuelto. Kaya naging kontrobersyal ito, rason para questionin ng NBI ang judge na humawak sa kaso ni Alvin Flores. Malaking katanungan ang bumabagabag sa hanay ng mga alagad ng batas kung bakit muli na namang naabsuelto ang notorious na kriminal sa kabila ng malalakas nilang ebidensya laban sa kanya. Sa paglaya ni Alvin Flores ay dito na lalo sumikat ang kanyang pangalan nang sunod-sunod silang mang-hold up sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa tala ng datos ng pulisya, umabot sa 28 mga kasong pang-hold up at bank robbery ang kinasasangkutan ng notorious na grupo ni Alvin Flores. Isa ang kanyang grupo sa itinuturong suspect sa Union Bank robbery sa Makati at Union Bank robbery sa Caloocan City. Sila din ang tumira sa Philippine National Bank sa Cainta Rizal na nagtangay ng 10.5 million pesos at isa ito sa maituturing na matagumpay na operasyon ng grupo. Sila rin ang responsableng tumira sa BPI noong 2001. Pati mga armored van ay hindi rin nakaligtas sa grupo. Ayon pa sa ilang ulat, maging ang hijacking ng mga truck na may kargamento ay ginawa rin ng grupong ito, kung saan magpapanggap sila ng mga pulis at pipigilan sa daan ang target na sasakyan. Dahil dito ay tinuring na sila na isa sa mga pinakakilabot at napakadelikadong grupo na nag-ooperate sa buong Luzon. Dahil mainit na sa mata ng batas si Alvin Flores, nagdesisyon itong magparetoke ng muka, nagpatangos ito ng ilong, nagpalagay ng dimples at pinasingkit nito ang kanyang malalaking mga mata. Upang mas lalong kapani-paniwala ang pagpaparetoke nito, ay nagpanggap daw itong isang mayamang bading na gustong gumanda gamit ang peking ID sa pangalan ni Giancarlo Cruz Chavez. Kaya hindi naman naghinala ang doktor na si Dr. Dominador Petracio na siyang surgeon doctor ni Alvin Flores dahil sa galing nito magpanggap bilang binabae. Dagdag pa ng doktor, nakumbinsi talaga siya na isang bading si Alvin dahil babae daw ito kung magsalita at kumilos. Kaya laking gulat na lang daw niya nang malaman niya sa balita na ang kliyente niya ay isa palang notorious at most wanted sa bansa. Dahil sa salaysay ng surgeon ni Flores ay nakumbinsi ang mga alagad ng batas na wala talagang kaalam-alam ang doktor sa tunay na katauhan ng kanyang kliyente. Kaya agad ding nalinis ang pangalan ng doktor sa anumang pananagutan kaugnay ng ginawang pagretoke. Matagal ding hinabol ng mga otoridad ang grupo ni Alvin Flores. Maraming hot pursuit operations at raid ang isinagawa ng kapulisan sa mga lugar na pinaghihinalaang tinutuluyan ng grupo. Pero sadyang madulas talaga sila. Palaging hindi sila naaabutan sa lugar at tanging mga gamit na lang nila ang naaabutan ng mga otoridad, kagaya ng mga matataas na kalibreng armas, granada, mga PNP at bomb squad uniforms at ilang mahalagang dokumento. Dahil dito, bumuo na ang kapulisan ng isang special task force na tututok 24/7 sa kilabot na grupo ni Alvin Flores. Isa-isang nilabas ang mga na-recover na gamit sa loob ng bahay. Mga marataas na kalibre ng baril, mga pekem pulis at bomb squad uniform, fitted shirts at mga hihinalang pekem plaka ng sasakyan. May na-recover din mga cable, martilyo, palakol at bolt cutter. Kasabay nito, naglabas na rin ang gobyerno ng 500,000 pesos na patong sa ulo ni Alvin na isa sa pinaka-wanted sa buong bansa. October 18, 2009, araw ng linggo, bandang alas 11:30 ng umaga. Ginulat ng grupo ni Alvin Flores ang buong bansa matapos nilang hold upin ang Rolex store sa Greenbelt 5 sa Makati, Business District. Isa ito sa mga mararangyang mall sa bansa na may mahigpit na seguridad. Pero tila wala ring sinabi ang sistema ng seguridad nila sa estilo ng grupo ni Alvin Flores. Suot ang Type B SWAT uniform ng kapulisan, nilusob ng grupo ang nasabing tindahan. Ayon sa isa sa mga gwardiya ng mall, kalmado para pumasok ang grupo ni Flores. Sinabihan pa siya ng mga ito na tawagin ang head nila para raw matulungan sa pagtugon sa umano'y bomb scare sa loob ng mall. Dahil sa itsura ng mga suspect na parang legit na ang iba sa kanila ay nakasuot ng black t-shirts na may tatak na bomb squad, may fatigue pants at combat boots, hindi nagduda ang gwardiya. Kaya nagradyo na lang siya sa mga kasamahan niya tungkol sa presensya ng mga nagpapanggap na SWAT team sa loob.
Ilang minuto lang ang nakalipas, umalingaw-ngaw na ang putukan sa loob ng mall. Kasabay nito ang pagtakbuhan ng mga tao sa lugar. Nagkaroon na pala ng matinding bakbakan sa loob nang rumisponde si SPO1 Cesar Tiglao at PO1 Efren Ceniza Jr. na nagkataong nandun ang dalawang pulis dahil sila ang inatasang mag-escort kay Taguig City Mayor Freddy Tinga. Sa gitna ng engkwentro, napatay ang bagman ng grupo ni Flores. Naiwan sa lugar ang bag nito na may lamang 70 piraso ng mamahaling Rolex na relo. Sa pinangyarihan ng insidente, mahigit 50 slugs ng M16 rifle ang narecover. Tumagal ito ng halos 3 minuto bago makatakas ang grupo ni Alvin Flores sakay ng dalawa nitong getaway vehicle na walang mga plaka, at ito ang Toyota Corolla at Honda City. Sa lumabas na investigasyon ng NBI, nagkamali umano ang spotter ng grupo dahil hindi umano ang Rolex store ang pangunahin nilang target, kundi ang katabi nitong tindahan na nagbebenta ng Patek Philippe na brand ng relo na tinatayang nagkakahalaga ng milyon bawat isa. Bagamat wala silang nakuhang Rolex, tinangay nila ang humigit kumulang 3 to 4 million pesos na halaga ng mga Tudor brand na relo at iba pang gamit bago tumakas. Ang Tudor ay sister brand ng Rolex. Dahil sa nangyari sa Greenbelt 5 Makati ay lalong sumikip ang mundo ng grupo ni Flores. Nasundan sila ng NBI Task Force mula Antipolo hanggang makarating sila sa Mandawi City, Cebu. Ang hindi nila alam, 24/7 na pala silang minamanmanan ng NBI. November 5, 2009, bandang alas 8 ng gabi ng Huwebes, tuluyan ng tinapos ng mga ahente ng NBI at PNP ang karera ng kilalang notorious na magnanakaw na si Alvin Flores kasama ang 3 pa niyang mga tauhan. Sinalakay ng mga operatiba ng NBI sa pangunguna ni NBI Deputy Director Ruel Lasala at Director Eugene Martin ng Directorate for Intelligence ang kanilang hideout sa Tripina Seneca Compound sa Barangay Estaca, Compostela, Cebu, matapos makumpirma mula sa mga confidential informants ang kinaroroonan ng grupo. Bitbit ng raiding team ang maraming outstanding warrant of arrest ng mga suspetsyado. Ngunit nagmatigas ito at tila walang planong sumuko ang kilabot na grupo, kaya nakipagretratan ito sa mga operatiba. Matapos ang ilang minutong palitan ng putok, tumambad sa mga kapulisan ang 4 na wala ng buhay na katawan ng mga suspect. Kabilang dito ang mismong leader na si Alvin Flores at ang kanyang kanang kamay na si Richie Hihapon. Patay din sa engkwentro sina Roger Sanchez at Mark Salamanca. Samantalang si Rene Batiancela naman ay nagtangkang tumakas papunta sa dagat habang nagkakagulo sa bakbakan. Pero agad din siyang nadakip ng mga otoridad. Sa clearing operation pagkatapos ng engkwentro, nakumpiska ng mga otoridad ang samut-saring armas. Ang engkwentrong ito ay pinagmalaki ng NBI at PNP bilang matagumpay na pagtatapos sa paghahasik ng lagim ng grupo. Sa pag-neutralize kay Alvin Flores ay lumabas ang conspiracy theory na maaaring hindi ang tunay na Alvin Flores ang kanilang napatay at ito impostor lamang. Ngunit ang pagbaba ng kaso ng robbery sa bansa, lalo na sa Central Luzon matapos mapatay si Alvin Flores, ay isang malaking patunay na siya talaga ang nadali ng NBI. Ikaw tol, naniniwala ka ba na si Alvin Flores talaga ang napatay noong raid sa Cebu? O posibleng may mas malalim na conspiracy dito? Sa panahon ngayon, sa tingin mo, may katumbas pa rin ba ng Alvin Flores gang na gumagala sa bansa? At dapat bang isa pelikula o gawing serye sa TV ang kwento ni Alvin Flores na kapantay sa mga kilalang money heist sa ibang bansa? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.